Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan po kaming nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, dahil higit sa lahat, kami po ay buhay pa. Taglay po namin ang hininga ng buhay na ipinahiram mo sa amin. Salamat sa kalusugan, Panginoon. Hindi mo hinayaan kami po ay magupo ng sakit, kaya kami ay narito, Lord God. Kaya hayaan mong naibalik po namin ang buhay na ito sa paglilingkod na tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. Amen. Tama at kaaya-aya at kalulugdan mo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang puso namin ay nakaangklas sa iyo at ang itinitibok, Panginoon, ay dahil sa pagmamahal na pinagkaloob mo sa amin. Amen. Ikaw mo unang nagmahal. Wala po kaming magagawa, wala po kaming magiging batayan ng anumang uri ng pagmamahal kung di mo kami unang minahal, Panginoon. Kaya yan mo, Diyos, na ang tamang pag-uugali may pagkaloob namin sa iyo sa umagang ito, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na kami ay mga anak mo. Ikaw ang aming Ama. At kung ito ang uri, Panginoon, ng relasyon na nasa aming isip, Panginoon, ibibigay po namin sa iyo ang tamang pamimitagan pag kami ay nasa iyong harapan. Tatayo po kami ng tama. Panginoon, yuyuko po kami dahil ikaw ay Diyos na kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Iisipin naming maigi, Panginoon, kung ano ang konsekwensya ng aming pag-uugali na iharap sa iyo. Hindi dahil ito'y gusto namin gawin upang mapagbigyan namin ang aming mga sarili, kundi dahil ikaw ay Diyos na nagmahal sa amin at nais namin ibalik, Panginoon. Hallelujah! Kahit man lang, Panginoon, sa isang paglilingkod na tama ang aming buhay sa iyo. Amen. Maasa kami sa umagang ito, Panginoon, na minsan pang pagpapalain mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Hayaan mo, Diyos, na kami po'y mapagpala. Because only through your words, Lord God, we will find out what kind of love you have left us, Lord God. Ang salita mo, Panginoon, ay iyong love letter sa amin. Kaya hayaan mo, Diyos, na maipagkaloob po namin sa umagang ito ang aming mga pandinig. Hindi lamang aming pandinig sa iyong salita, kundi ang aming puso, Panginoon. Dahil kung kami ay mga anak mo, mamahalin po namin ang iyong salita. Kami po, Diyos, ay nagsusumamo na pumarito ka sa aming kalagitnaan tulad ng iyong pangako na kung may 2-3 nagtitipon sa iyong pangalan ay paparoon ka sa kanilang kalagitnaan. Ikaw po, Diyos, ang maghimay, muling minsan pa, ng tinapay ng buhay. Pakainin mo po kami, busugin mo po kami. Huwag mong hayaan, O Diyos, na magkulang kami sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, na po aming samot dalangin, at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Matthew 24:35 and Matthew 17 verse 2, 1 and 2. Mga kapatid, tinalakay natin ng parerkome nung nakarang linggo. Mag-introduce ako ng bagong terminology, mga kapatid. At ito naman ay metamorpho, mga kapatid. Kaya kung meron man akong title sa umagang ito, from parerkome to metamorpho, mga kapatid. Pakiclick na yung pasawi, brother. So there it is, parerkome, mga kapatid. Kasi hinahanap ko, malinaw kasi sa aking isipan, nasa volume, pero hindi ko makita. Kasi si Brother Branham lang yung, hindi niya may pronounce yung Greco, at i-spell niya. Malinaw sa akin inisip, i-spell niya. Pero ano man pala ng paghanap, hindi ko na mahanap, Brother Pierre, di ba po bakit? Unless mali yung spelling, dahil kumisan na yung spell niya. Kaya minabuti ko, ipakita sa ikan ng ipasitan ng parerkome. So sabi dito, heaven and earth shall pass away, mga kapatid, parerkome. Ibig sabihin, pwedeng magbago ng kondisyon, kalalagayan, from isang kalalagayan, patungo sa ibang kalalagayan, but my word shall not, parerkome. Hindi magbabago ang aking salita. So let's go to Matthew 17 verse 1 to 2. So, paki-click naman yung transfigured, Brother John. Diyan naman natin makikita yung metamorpho, kapatid. Ang dalawang salita na ito, mga kapatid, ay nangangahulugan ng pagbabago. Pero magkaibang plataforma, mga kapatid. So, titignan natin
mga kapatid, kung ano ang pagkakaiba nito. Bago tayo pumunta doon sa paglalumay ng lupa, langit at lupa, at metamorpho ng langit at lupa, mga kapatid. After 6 days, Jesus taken Peter, James and John, his brother, and bring them up into an high mountain apart, and was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Dakilang Diyos, niyayuko po namin minsan pa ang aming mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa iyo at nagsasabing, "Come, O Lord, in our midst, and feed us, O Lord, with your word." Amen. Himayin mo po ito sa paraan na madali po namin maunawaan, sa madali po namin ito matanggap. Dahil wala po kaming kakayanan na ito'y unawain, ni ipangaral man ito, Lord God. Ikaw lamang po, Diyos, ang inaasahan namin na magbibigay buhay sa iyong salita at matanggap po namin at maging buhay na kapahayagan nito na pag inilagad po namin, magdudulot ito ng parera kami at metamorpho sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, sa pong aming samudalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. So, hindi na ako gagamit ng visual aids na yun, mga kapatid. Pero nakita natin noong nakarang linggo, huminto tayo, mga kapatid, doon sa kaisipan ng parero kami at James, mga kapatid, from one condition to another. So, himayin natin maigi yung tao, mga kapatid, na pinalakay natin noong linggo. Create ang tao, nakita natin noong nakarang linggo, mga kapatid, as a theophany man. Because God created man as a theophany. When we were created, mga kapatid, we were created in the image of God. If God is a theophany God, He is in the form of Logos, in other words, or He is in the form of Word, theophany Word, mga kapatid, then our image, mga kapatid, should also be theophany. Theophany Word, Logos, mga kapatid, because yun ang kalalagayan ng Diyos. Pero yung Logos is more attributed sa God yun. So, gamitin natin yung theophany kasi yun ang palagi ginagamit, mga kapatid, ni Brother Branham. Point of clarification, mga kapatid, pagdating sa mainstream Christian, mga kapatid, wala silang theophany. Gusto ko na makita nyo, lahat yan. Si Brother Branham lang, kung di ako nagkakamali, nagturo ng ganito. Walang pre-existent, mga kapatid, ang man sa kanila. Ang umpisa ng tao sa halos lahat ng pananampalataya, birth. And from birth, pinanganak siyang makasalanan, so kailangan siyang tubusin dahil makasalanan siya. Pero hindi tayo ganon. Si tayo nag-umpisa, mga kapatid, as an attribute of God. Tayo ay katangian ng Diyos, mga kapatid. Mga theophany tayo doon sa isip ng Diyos, mga kapatid. At sa takdang part of His Word, is the Word. At sa tamang panahon, tayo ay nahayag. Amen. At nung tayo nahayag, mga kapatid, tayo ay inilagay sa pagsubok. Kasi ganoon ang nangyari kay Anan, mga kapatid. At nung nilagay siya sa pagsubok, because of that free will, mga kapatid, bumagsak siya. So, sabi ko kay Sister Jane na information overload ako, hindi ko alam, baka sasabog ako. Kaya, bantayan nyo lang. Pag medyo sumasabog ako, papalikin niyo ako sa topic ko. Dami kasi hindi binibigay ng Panginoon. Walang kung anong unahin ko. So, tingnan niyo, mga kapatid. Yung parer ko mga kapatid, when man was created as a theophany man, at inilagay siya doon, mga kapatid, sa katawang lupa, that is parer ko Nagbago yung larawan. Nagbago yung itsura. From a theophany man to a man supposedly in a glorified body. Tinaterm kong glorified body, mga kapatid, kasi yun din yung kalalagayan doon sa 1 Corinthians chapter 15. Pero, para gumamit tayo ng mas acceptable na term, gamitin natin ng undying man. Doon sa kalalagayan na yun, undying man, mga kapatid, si Adan. Nung inilagay yung theophany with the soul and spirit on it, mga kapatid, at inilagay, sinali dito doon sa body of flesh, because Genesis chapter 1 verse 26, that's creation. God created something out of nothing. But in Genesis 2:7, mga kapatid, God formed a clay. He used something, mga kapatid, to form. That's not creation, mga kapatid. So magkaiba yun. Yung una, gumawa siya ng theophany man, meron itong spirit at kaluluwa, at pagkatapos inihip ang hininga ng buhay, mga kapatid, yung theophany man, doon sa flesh, body of flesh, mga kapatid, at ito ay naging isang tao na hindi namamatay dahil sabi ng Diyos, sa oras na kainin ninyo ang bunga ng pagkakilala bunga ng punong kayo ng pagkakilala ng masarap mabuti, kayo ay mamamatay. Pero nakita natin sa araw, nakainin ninyo. Pero nakita natin, mga kapatid, na kung hindi nila kakainin yun, hindi sila mamamatay. They will be undying man. Amen.
So, yung paglagay ng Diyos, mga kapatid, doon sa body of flesh, parkomay na yun. In comparison to metaphor po, mga kapatid, may threshold ito, may hangganan. Si ano hangganan nito, mga kapatid? Ang hangganan nito ay yung binigyan ng free will, mga kapatid, si Adan. Kung hindi binigay yung free will, mga kapatid, wala dapat hangganan. Pero binigyan ng free will, and he opted, mga kapatid, to disobey the word of God. Yun ang naging hangganan, yun ang naging threshold. Pero may change. Nasusundan po natin. Nagganap yung change, mga kapatid. So, time will come again na magkakaroon ulit ng change. At nakita natin yan sa 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 15, verse 51 to 54, and that is on the rapture day. Para kami ulit yun, mga kapatid. Pero saan papasok, mga kapatid, yan yung metaphor po? Makikita natin, mga kapatid, na yung ginawa ng Diyos sa Genesis ay pagbabago lamang, mga kapatid. More on, kung titignan natin, nagbago yung itsura ng tao. Mula sa chokan man, naging glorified man ito. Pero dahil doon sa threshold, mga kapatid, bumagsak siya, huminto doon, yung change. Dalawa kasi ang pwedeng change, mga kapatid, ng para-recommend. Pwedeng yung change, faded glory, or change, mga kapatid, at faded glory. I'll give you an example. Yung dalawang priest, mga kapatid, kasi pasma yung ibig sabihin nun, ang para-recommend, diba? Yung priest, mga kapatid, ay dinaanan yung beggar na hinold up, yung Good Samaritan. Dumaan sila, pwede nilang baguhin yung kalalagayan ng Samaritan. From dying to a dead man. Or from dying to a healed man. Pero yung priest, he opted not to anything. Pero yung Good Samaritan, mga kapatid, nung dumaan, in-improve niya yung kalalagayan. So yung priest, faded glory. So ito, mga kapatid, Good Samaritan, he chose the better road. Binigyan niya ng kagalingan, mga kapatid, yung na-hold up, mga kapatid. At sinaktan ang mga magnanakaw. So ngayon ay dalawang kalalagayan, mga kapatid, na huminto sa isang kalalagayan, there's a change na huminto sa isang pag-faith ng kaluwalhatian at yung isa ay huminto sa pag-faith ng pag-upgrade. Anong nangyari doon sa una, sa Genesis, mga kapatid? Noong bumagsak sa kasalanan si Adan at Eva, it ended in faded glory. Sinaging isang katawan na lamang silang mortal. Na ito ay kailangan mamatay. Nawala yung holy image of God. Apat yung ingredients ng tao. Nakita natin. Body, spirit, mga kapatid. Pero himayin natin sa glorified. Body, chopani, spirit, and soul. Noong nagkasala si Adan at Eva, nawala yung chopani. So yun yung napunta na doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. The tabernacle, mga kapatid, house eternal in heavens, mga kapatid, na sinasabi ni Pablo. Ito yung chopani, mga kapatid. So anong nangyari sa tao? He was left, mga kapatid, with body, spirit, and soul. At dahil nawala yung eternal in heaven, nagkaroon siya ng kamatayan. Is that faded glory? Yes. Bumaba yung kalidad ng kalalagayan ng tao. Pero, dahil ang Diyos, mga kapatid, ay mahabagin, inabot tayo, mga kapatid, so merong waiting period. Nakita natin? Nagkaroon ng waiting period para to sa susunod na change. Dahil mahabagin ng Diyos, tayo, mga kapatid, ay kanyang tinubos. Anong tinubos niya? Yung theophany o yung kaluluwa ng tao? The theophany did not fall, mga kapatid. Hindi bumagsak yung theophany. It remained perfect, holy, and in the image of God. Hindi na wala, hindi bumagsak yun. Ang bumagsak ay yung kaluluwa ng tao, the real you. Yun ang nag-decide, mga kapatid, na salungatin ang kalooban ng Diyos. At dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, wala tayong kakayanan makabalik, wala tayong kakayanan ma-reconcile doon sa ating theophany, mga kapatid. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo makabalik doon sa ating theophany at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Before I proceed, yung
Yung question mo, actually, di mo tinatanong, pero sa tingin ko sa'yo, may tanong ka eh. Why the Spirit went to God, di ba? When the Spirit and soul is in the Chopani. Right? Sabi kasi ng banal na kasulatan, pupunta sa labog yung katawan at yung Spirito babalik sa Diyos. Ang platform kasi na pinili ng Diyos na babalikan, Diyos ang pumili yan. Ang platform na pinili ng Diyos na babalikan ng Espiritu ay yung Chopani. Yung reconciliation, para lang ano, kasi baka manatiling katanungan sa isip mo. So, nasan tayo? Saan na komento? Pasensya na kayo, tumatanda na tayo mga kapatid. So, while waiting mga kapatid, sa susunod na change, God redeemed the soul. Pero kailangan ng kaluluwa na minsan pa na mag-decide because of that free will. Hindi yan ibibigay ng Diyos ng libre. Bagamat libre, kailangan mag-decide ka. Hindi niya, sa'yo na yan. Yan sa'yo yung kaligtasan, ligtas ka na. Hindi ganun po ang kaligtasan. You have to decide. If you will not decide, mga kapatid, to receive the gift, the free gift of God, libre yan. Wala yung bayan. Binigay ng Diyos yan na libre, ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo. Dahil kung di mo tatanggapin yan, mga kapatid, hindi maliligtas yung kaluluwa mo. Wala kang kakayanan makabalik sa Chopani mo, at pag hindi ka nakabalik sa Chopani mo, ikaw ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Hindi ka man masingil ngayon. You may get away of the bad things that you're doing against God, pero doon sa white ng judgment, sisingilin ka ng Diyos. Nakalusot ka man dito, naisahan mo man ng sino man na gusto mong isahan, pero nakikita yan ng Diyos. At inire-record yan lahat ng Diyos. Excuse my word again, ang lahat ng kawalang hiyaan na ginagawa mo laban sa Diyos. When you are here, you are doing things against your fellow men, mga kapatid. You are doing it against God. Tandaan po ninyo yan, lahat ng ginagawa nyo, pag kayo narito sa loob ng bahay ng Diyos, ginagawa nyo yan laban sa Diyos. Di laban kay Brother Joel, di laban kay Pastor Hill, di laban sa mga diakono. Laban, mga kapatid yan. Lahat ng ginagawa nyo sa Diyos. At yan ang nire-record. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, parang ni-recorder ang Diyos. At pagdating ng time, dahil sabi doon sa Revelation 20, mga kapatid, hatulan ka ng Diyos sa pamagitan ng mga gawa mo. Ilalagtad ng Diyos lahat ng buhay mo, magmula pagkabata hanggang sa ikaw ay mamatay. Wala kang maitatago. Ilalagtad lahat yan at magsasabi, hindi ko ginawa. Paano mo sasabi, hindi mo ginawa? Napapanood mo yung buhay mo. Kaya kung gusto mong magbago, ito yung panahon para magbago ka. Amen, Lord Jesus Christ. Ito yung panahon para isuko mo ang buhay mo sa Diyos. At hindi mangyayari yan kung hindi matutubos yung kaluluwa mo. There will be no change. Mananatili ka. Kaya tignan mo yung mga taong hindi nagbabago. Hanggang panlabas lamang, they have the form of godliness but they're denying the power thereof. Mga kapatid, walang real change na nangyayari sa kanila. In an essence, mga kapatid, parere-kumila, ang nangyayari. Nagbabago lang yung larawan. Mula sa isang larawan, patungo sa isang larawan. Pero ang gusto natin mangyari ay metamorpho. Now, habang inintay natin, mga kapatid, yung isa pang parere-kumila, mga kapatid, pagkatapos ng church age, mga kapatid, ito yung panahon na binigay ng Diyos, na habag ng Diyos na tayo ay makabalik sa Kanya. Walang ibang paraan para tayo makabalik kundi tanggapin ang salita ng Diyos at ipamuhay ito. At hindi natin ito maipagmumuhay kung hindi natin ito makikilala. Kasi kailangan makilala mo. Tulad na lang ng isang kasintahan. Di ba? Hindi mo naman ikikiling na lang basta yung ulo mo doon sa kasintahan mo, kundi mo kilala. Nag-meet kayo. Anong pangalan mo? Roger. Anong pangalan ko? Antoinette. Nag-shota na tayo. Hindi mo pa nakikilala, kiniling mo na yung ulo mo sa kanya, mga kapatid. Hindi ganun. You have to know Him, mga kapatid, para tanggapin mo siya at yung puso mo, mga kapatid, ay titibok para sa kanya. Kung hindi, mga kapatid, dahil katanapan. Strange kayo sa isa't isa. So, ganun din ang salita ng Diyos. Ganun din ang pagtutubos. Sabi ni Brother Branham, kailangan malaman mo kung ano ito. At kung ano ang magagawa nito sa iyo, at tanggapin mo ito.
Kung napakatamad mo, nandito ka lang, nalutang ang isip mo, hindi mo alam kung anong dinidiscuss dito. Pagkatapos na gawin, Brad, sis, anong prelit si Pastor? Ha? Ano nga ba yun? Basta alam ko, galit siya eh. Kinanan yung pagkito eh. Sila nga nang pinaratatandaan ko. Anong mensahe niya? Yun lang pati. Walang naalala na mensahe. See, every message, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, ito yung highest authority in the church. This is higher, mga kapatid, than angels. See, ito yung judgment seat, sabi ni Brother Branham. Lahat, if the pastor is the pastor of righteousness, lahat ng lumalabas dito, mga kapatid, na salita, pag hindi tinanggihan mo, judgment yan sa'yo. Yan sabi ni Brother Branham. Hindi, ito pinakamataas, sabi ni Brother Branham. Di ba yan sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 8? Kahit mat kami o anghel ang galing sa langit, magturo sa inyo ng ibang katuruan na itinuro namin sa iyo, siya ay masumpa. Kahit anghel na galing na sa langit, bumuka mga kapatid, yung koridor ng langit at bumaba ang isang anghel, pakinggan niyo ako, si Kristo ay hindi Diyos. Sabi mga kapatid ng Pablo, huwag yung tanggapin niya. Dahil yan ay maling katuruan. Si Kristo ay Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga ng iglesia, di ba? Ang sabi ng iglesia, si Kristo ay tao. Tinuldukan nila. Dahil ginamit nila yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. Pero sabi mga kapatid ng 1 John chapter 5 verse 20, si Kristo ang totoong Diyos. Paano yun? Di ba? Pag puminto ka, tinuldukan mo ang isang salita ng Diyos, mawawala ka. Mga kapatid. So there, mga kapatid, habang hinihintay natin yung change na yon, pinagkalog sa atin mga kapatid yung biyaya ng pagtutubos. Biyaya yan, walang bayad yan. Siyang nagbayad para sa atin. Hindi tayo dapat ang mamatay, siyang namatay para sa atin. Tingnan niyo yung tinatanggihan. Tingnan niyo, kapag tinanggihan mo, mga kapatid, ang kaligtasan, tingnan mo kung tinatanggihan mo. Pwede kang magmalaki sa Diyos. Siyawan niyo. Nakakaya ka. Kung tatanggihan mo ang offer ng Diyos, nakakaya ka. Ino-offer na sa'yo ng libre. Siya nang nagpakasakit para sa'yo, tatanggihan mo pa. Wala ka sa hulog. Yan. Wala ka sa hulog. Wala ka sa hulog. Ibig sabihin, wala ka sa katinoan ng isip. Which is actually the right description of a person that is not regenerated. Ang isang tao na hindi na-regenerate, mga kapatid, wala sa katinoan ng isip. Mas masahol pa sa hayop, sabi ni Brother Branham. Anong mas masahol sa hayop? Yung mga asang na, kung saan-saan, dinaraos yung, di ba? Sabi ni Brother Branham, oo, pero ginagawa lang nila yun tuwing mating season. Hindi tulad ng tao na gagawin nila pag gusto nila. At wala sa ayos. See? So God sacrificed Himself for us. Amen. Nagpatuloy siya ng dugo, nagpakahirap sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, mga kapatid, na nagsasabing, nauuhaw ako. Hindi lang siya nauuhaw, mga kapatid, dahil He's thirsting for water. Nauuhaw din siya sa pagmamahal mo at pagmamahal mo. Amen, Lord Jesus Christ. Hallelujah. See? At tinuldukan niya yun, Ama, patawaran niyo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Can you see that love? Doon sa kaisipan mo, na musmos, doon sa kaisipan mo na gusto mong gawin lahat ng nais ng pita ng katawan mo, at napakalayo ang Diyos sa'yo, at sinasabi mo, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Sabi ng Diyos, patawarin kita. Dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Napakabuti niya. Amen. So pag tinanggap mo yung sakripisyo ni Kristo na ginawa niya para sa iyo, mga kapatid, nagkakaroon ng regeneration. Bumabalik, mga kapatid, sa dating kalalagayan na sanctified yung kaluluwa mo, at kung ano nandoon sa kaluluwa mo, ibabato sa espiritu, at yung espiritu mo, ibabato, mga kapatid, sa katawan mo. Kaya kung ano ang nasa kaluluwa mo, yun ang ikikilos ng katawan mo. Kaya tama yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, na sabi doon, mapipreserve, mga kapatid, yung espiritu, kaluluwa at katawan mo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero merong dalawang pasubali doon, sanctify. Sanctify mo. Doon gumagana, mga kapatid, yung pagtutubos. Yung pagtutubos, mga kapatid, because of the blood of the Lord Jesus Christ, there is a cleansing power. Kinukuskus yung dumi mo sa pamagitan ng salita. Kaya nga kuminsan, pag nag-preach si pastor, ang
comfortable ka. Bakit? Kinikis-kis, mga kapatid, yung mga dumi mo. Yung mga magagaspang na bagay sa buhay mo. Tinatanggal ng Diyos yan at ang comfortable ka. Gusto mo maghimagsik. Gusto mong patunayan na higit ka pa sa Diyos. Careful. Ang Diyos will not always strive with men, sabi niya. Sumihangganan yung kanya, mga kapatid, pagkikipag-strive sa tao. Pag na-meet mo yung hangganan na yun, hindi na makikinig ang Diyos sa'yo. Kahit anong habag, hawa, kasakit ka, ng sakit na hindi gumagaling, kahit anong panalangin ng pastor sa'yo, kahit anong iyak mo, hibik mo, mga kapatid, hindi na makikinig ang Diyos sa'yo. Sarado na. Sarado na ang pintuan. Kaya huwag natin paabutin sa ganun. Pag narinig natin na tayo ay kinikis-kis ng Diyos, para sa akin ba yun? Ganun ba ako kumikilos? Ganun ba ang attitude ko? Sa harapan ng Diyos. Pag ganun, magbago ka. Wala naman, di ka pa magbabago. Wala naman ang alam ang pastor patungkol sa ginagawa mo, takbo ng isip mo. Pag ganun ang ginagawa mo, mga kapatid, in and out of the church, abay, kailangan magbago ka. Grabe naman na, sobrang kabangbangan naman na yun. So much stupidity na, mga kapatid, na hindi ka pa magbago. Grabe, napaka, you're more than a, hindi ko mabigkas yung salita. Di ba? Pinapakita na ng Diyos. Cain. Ay, Cain. Meron pa example na. Si Cain, bumaba ng Diyos sa kalalagayan niya at inimay na ng Diyos ng gusto sa kanyang harapan, pandinig, pangunawa kung anong gusto ng Diyos para tanggapin siya at yung kanyang alay. Hindi pa rin niya ginawa. Anong ginawa niya? Pinatay pa niya yung standard ng Diyos na gumagawa ng tama. Pinatay pa niya. Parang si pastor. Patay natin si pastor. Pakita natin si pastor. Di tayo natutuwa sa kanyang mga preaching. Pigilos tayo ng hindi tama sa kanyang harapan. Cain. Huwag ugali ni Cain yan. Huwag natin gawin yan. Mga kapatid. Ang gawin natin yung ginawa ni Abel. Ang gawin natin yung ginawa ni Seth. Is calling to God. Ang gawin natin, humingi tayo ng kahabagan ng Diyos. Dahil ang habag niya hindi na, ang habag niya ay bago tuwing umaga. Ang pagpapatawad niya ay walang hangganan. So tuwing umaga, huwag niyong kalimutan. Nahingi ng tawad ang iyong mga kasalanan. Dahil bawat araw meron. Hindi pwede, hindi ka magagawa ng bagay na hindi tama because you are still in the flesh. Kahit sinabi mo, born again ka na. Bakit? Si Pablo. Yeah. Si Pablo ay baptized na with the Holy Ghost. Nag-away pa sila ni Barnabas. At sabi pa doon, mga kapatid, maanghang pa na pananalita ang kanila, mga kapatid, binitawan sa isa't isa. Yeah? Baptized na siya with the Holy Ghost, mga kapatid. At sabi pa ng Diyos, siya pinili ko na magdadala ng liwanag sa mga hintil. Kaya ginila ng liwanag, sinama si Barnabas. Pero mga kapatid, nung there was a time, si Mark ay umurong, binitawan sila si Erin ni Barnabas, na si Mark, mga kapatid, ay kamag-anak ni Barnabas. At gusto pa rin isama ni Barnabas, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay, pag-asip ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ano nangyari? Nag-aaway sila ni Pablo. At sa kanilang pag-aaway, mga kapatid, panghang na salita at sila nag-iwalay ng landas. Birin ninyo yan. Dahil kumisan sa isang tao na matigas ang ulo. Pinag-aaway yung mga mananampalataya. Di ba? Purihin ang Panginoon. So sa madaling salita, mga kapatid, pag tapos na yung panahon ng hintil, mga kapatid, dahil bukas ang biyaya ng Diyos sa panahon na ito, sa Acts 13:46, mga kapatid, tinanggihan ng mga Hudyo yung Ebanghelyo. So ang ginawa, mga kapatid, ni Barnabas, mga kapatid, at ni Pablo, ibinaling nila yung Ebanghelyo sa mga hintil. Tayo. We're Gentiles. We're not Israelites. We're Gentiles. Nung ibinaling sa atin, mga kapatid, tayo ang nakinana. Yes, amen. Sila yung nauna, na pinili ng Diyos, pero silang nahuli. So doon papasok yung Romans 11:25, yung kapunuan ng hintil. So it's like a dispensation, mga kapatid, pupunuin yon. At anong pinupuno doon, yung katawan ni Kristo. Tayo yung pupuno ng katawan ni Kristo. Pag nakapasok na yung huling kaluluwa doon, mga kapatid, based on Romans 11:25, magaganap na yung rapture. 11:26 ng Romans naman, ibabalik yung biyaya sa mga Hudyo. Sila yung nauna, sila yung nahuli. Mga kapatid, di ba sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang nauna ay mahuli at ang nahuli ay mauna. Purihin ang Panginoon.
Tapos yung ating kaligtasan ay individual. Hindi ka pwedeng iligtas ng tatay mo, hindi ka pwedeng iligtas ng nanay mo. Dahil sabi mga kapatid ng banal na kasulatan, work your salvation with fear and trembling. Ikaw mismo, sagot mo ang sarili mong kaluluwa. Kung anong desisyon mo, mga kapatid, walang pakialam ang desisyon ng tatay mo dyan. Pag sabi ng tatay, magpabautismo ka, ayaw magpabautismo, mga kapatid, sa puso mo, yun ang tatanggapin mo. Hindi yung tatay mo nasunod. Huwag kang magpabautismo, pero gusto mo magpabautismo, then ikaw ang nasunod. Pinili mo yung tamang daan, mga kapatid. Pagkatapos nun, mga kapatid, yung panahon na yon, ng kapunuhan ng hintil, binibigyan tayo ng pagkakataon para tanggapin si Kristo. Magmula sa first church age, doon papasok naman yung 7 kapanahon ng iglesia. Unfortunately, nasa kapito na tayo. Nasa huli na, wala nang susunod dyan. At the signs of the time, mga kapatid, nagsasabi na nasa end time na talaga tayo. Hindi lang end time, kundi at the end of the end time. Dulong-dulo na. Bakit, mga kapatid? Kasi yung mga wala ito sa panahon. Yung mga weapons of mass destruction, wala yan sa panahon ni Wesley. Wala yan sa panahon ni Martin Luther. Wala yan sa panahon ni Irenaeus, ni Paul, wala yan. Pero tugma, mga kapatid, sa panahon na kinabibilangan natin na yung weapons of mass destruction at nasa 7th church age na tayo, doon pa sumama. At sabi ng ating banal na kasulatan, sabi ng ating mensahero, bago pa man tayo masaktan ng anumang kapinsalangan, tayo aagawin, tayo ma-rapture. So anytime pwedeng maganap yung rapture. Wala tayong panahon para magpatumpik-tumpik. Yung tinawag ka na lamang dito para makarinig ng mensahe, napakalaking biyaya na yan. Kasi lahat nagtatampisaw pa sa sanlibutan. Hindi nila alam to. Hindi nila alam, di ba? Na may pangapinsala na pwede mangyari. Tignan niyo mga kapatid. Sabi ni Bongbong, tanggapin nyo na yung katotohanan na makakalagkat tayo sa giyera ng Taiwan. Pinasin na. Tanggapin na daw natin. Wala na daw tayong magagawa. Sino nakarinig niya? Tasang kamay. Mary Joel. Anong sumunod, mga kapatid? Pumunta sa United States. Binibenta ng armas. Di ba? Yung EDCA sites, hindi nga natin alam yan. Nung panahon, mga kapatid ni Duterte, walang EDCA sites. Ngayon siya, hindi na natin alam paano nagkaroon ng siya. Military base. Sa loob ng Pilipinas, hindi natin alam paano nagkaroon niya. Di ba? Kaya huwag tayong pag nakalagkat tayo sa giyera, gusto nyo malaman ng epekto, tumingin na lang kayo sa Ukraine. Gagawin tayo parang Ukraine. Proxy. Bakit kailangan nilang magbenta ng armas? Ang giyera ay palagi, mga kapatid, kapitalism. Kaya may giyera dahil may gustong yumaman, may gustong kumita. Profit making ang giyera. Gagawa sila ng armas, walang bibili. Di ba? Kaya pinipilit tayong bumili ngayon at kinukondisyon ng isip natin na makakalagkat tayo sa giyera. Kailangan natin bumili, magpalakas daw tayo dahil hindi na, mga kapatid, ito mapipigilan, makakalagkat daw tayo sa giyera. Tanong ko, anong kalalagayan mo kay Kristo? Hallelujah! Pag nagpaputok, mga kapatid, ang target palagi ng nuclear bomb ay kung saan may military base sa US. Kaya sabihin na natin, napakalayo natin, mga kapatid, sa Russia, o sa North Korea, o Beijing, lapit lang. Mga kapatid, kahit wala tayong away sa kanila, dahil nandito yung nuclear weapons ng US, bibirahin tayo. Potential threat kasi tayo. Nilagyan tayo dito para malapit silang makapag-respond. Pag may war, may-respond sila agad. So, anong kalalagayan natin? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan ang tanong ko sa inyo sa mahal nito. Anong kalalagayan mo kay Kristo? Tatago ka sa saya ng nanay mo pag may gera na? Magtatago ka sa pantalon. Hindi ka kakasya sa pantalon ng tatay mo. Sisiguraduhin ko sa'yo. Tatago ka sa kanyang likod? Pag nagpaputok yan, tatamaan. At pag nuclear bomb, ang pinaputok dito, mga kapatid, wala tayong bunker. Wala tayong lead bunker. Hindi pwedeng pasukin ng fallout. Ng nuclear fallout. Tapos ano pa tumatakbo sa isip mo? When there's a threat, mga kapatid, respond to the threat. Huwag kang magmaang-maangan. Ganyan ang nangyari sa World War II, di ba? Doon sa Pearl Harbor, nakikita na nila, mga kapatid, yung mga Hapon, gigilid-gilid.
Ang ginawa nila, that night, umatake, nag-inuman pa sila, nagpakasaya pa sila. Kaya nung umatake yung mga Hapon, hindi sila nakarespond agad dahil lasing sila. When there's a threat, see it as a threat. When you see a duck, when you see an animal walking like a duck, eating like a duck, hunting like a duck, mga kapatid, then it is a duck. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, it's a chicken. Di ba? Di ba? Oh, naglalakad siya dito. Chicken lang, chicken lang. Chicken lang, chicken lang. Katulad sa natural niya, duck, oh, chicken pa rin yan. No. So, ganun din yung threat. When you see a threat, mga kapatid, consider it a threat. Mga kapatid, but when you see a salvation and redemption, see it as it is, and you will receive it. Amen. Matatanggap mo yan. Hindi pwede. Dahil sabi ni Kristo, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, at sino man lalapit sa akin, hindi ko pagtatabuyan. Sino man ang ilapit na naman sa akin, hindi ko pagtatabuyan. Walang ipagtatabuyan si Kristo. Lahat tayo tanggap sa Kanya. Kaya lang suriin natin yung ating mga puso. Tayo ba, mga kapatid, ay lumalapit sa Kanya because of metamorpho? Or paririkome? Kasi magkakaroon ulit minsan pa ng change. Pagkatapos, tinanggap ng 7 church ages, si Kristo, at sila ay nalinis sa pamagitan ng Kanyang dugo at sa pamagitan ng Kanyang biyaya, sila ay ma-rapture. At dahil nalinis yung kaluluwa, sumunod yung Espiritu, sumunod yung katawan, at ito ang magbubunsod, mga kapatid, para ito ay ma-reunite doon sa Chopani. Once the Chopani, the house in heaven, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 4, is reconciled back to the preserved body, soul, and spirit, mga kapatid, nagkakaroon ng glorified body. Amen. At natandaan natin, this is a virgin hall, kapala rin kami. Di ba? Natandaan na. So where parallel kami ends, metamorpho starts. What's the difference, mga kapatid? Yung metamorpho, mga kapatid, nagkagaling sa kaloob-looban. Mga kapatid, nagkagaling sa kaloob-looban. Yung pagkabago! Kaya kung wala kang bilhin ng Diyos, parang pagbabago na mangyayari sa'yo. Because the seal of God is the only thing that will facilitate the change. Oh, amen. Hallelujah. Si Kristo ay na-transfigure. Nagbago man yun mula sa isang tao ang itsura niya. Siya ay naging isang malalahating tao. Sa harapan ni Pedro, ni Santiago at Juan, nakita nila yung pagbabago. At tulad ng palaging nangyayari na naman kasi Pedro, ano yung gawa tayo ng tatlong tagal na kulit? Para sa'yo, para kay Moses, at para kay Elijah. Pero nagsabi mga kapatid, mong tinig mula sa langit, ikaw ang aking sinisipan na pakinggan ninyo siya. Yes, amen. Hindi nyo pakinggan ninyo sila. Pakinggan ninyo siya! Mga kapatid, the inner, mga kapatid, glory is inside him. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, yung Chopani naging tao. Nung pinanganak si Kristo, mga kapatid, taglay niya ang kanyang Chopani. Kaya alam niya, mga kapatid, kung sino siya. Tayo, hindi natin alam kung sino tayo. Ano kaya kailangan natin ma-reunite doon sa atin? Chopani. Is the Chopani? Is the Holy Ghost the Chopani? Is the Holy Ghost the Holy Ghost? Is the Holy Ghost considered zone? Oh, hallelujah. The answer in all of these things is yes. Pero depende sa konteksto. Ang paggamit mo ito. Kaya kung sasabihin natin, mga kapatid na, did we receive our Chopani when we were born again? The answer is yes! Earnestly. In earnest. Hindi buo. O nang tayo. Amen. Hindi ibig sabihin, ng earnest. Ibigyan ka ng patikim ng bagay na mamanahin mo. Yes, amen. Amen, hallelujah. Namamanahin mo yun. Chopani. At sabi ni Brother Branham, when you have your Chopani, you know okay. Kung gagawin ng Chopani na nasa iyo. Kung na-receive natin yung ating Chopani in the form of the Holy Ghost, ano meron tayo? 16. How then, when He, the Spirit of truth, shall come, He will guide you into all truth. When you have your Chopani, you know all truth. Mga kapatid, wala pa sa iyo ang lahat ng katotohanan, pero because of that earnest Chopani that is in you,
progressively, you are knowing all the truth. Mga kapatid, at kung yung deeper things of God, nalalaman mo, baka yung Chopani mo, nasa iyo na, malapit na sa iyo. At kung malapit na sa iyo, hindi pa sign yan ng rapture. God is giving us deeper things. Yung mga bagay na hindi natin alam noon, nahirap natin unawain. Ngayon parang ang daling unawain. Nagtatagalin ako sa aking sarili. Yung mga mahirap kong unawain noon, kahit anong pag-aaral ko, nagkakaduling-duling na ako sa gabi, hanggang sa tinitignan ko na lang yung monitor ng computer at wala nang pumapasok sa aking isip, hanggang sa pumikit yung aking mata, blank ko na, hindi ko pa rin nabubuo na nangyari sa yan. Hindi ko pa rin nabubuo kung ano yung gusto kong buhay, mga kapatid. Nasasabihin ko na lang sa aking sarili, matutulog na ako, dahil sayang lang ang oras ko. Totoo naman. Wala rin, di ba? Naganyan productive ka, itulog mo muna. Pag-isip ko, salamat kung nabuo. Kung hindi, nagkakandara pa ako sa umaga. Kasi yun na yung line of thought na prepare mo, di ba? Yun na eh. Nag-prepare ka na para sa araw na yun na yung i-fix mo. Tapos di mo mabuo, di mo matataranta ka pagdating ng umaga. Pero alam niyo, kung kailan ka natataranta doon, nagbibigay ang Panginoon. Tinutulungan ka niya na mabuo mo, mga kapatid. See, look at that. Will guide you to all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Ang ganda ng mga kapatid. So na-receive natin yung ating Chopani, earnest. At yun yung mga kapatid, yung inner power para sumanib tayo doon sa ating Chopani. Ngayon, anong pagkakaiba? Parerkome is a change from one state to another, from one condition to another. Metamorpho is the same. Change na. Pero ang pagkakaiba nito, mga kapatid, yung metamorpho, the change, mga kapatid, is everything. Yung whole essence. Ay natatanggap mo. Para mas maunawaan ninyo, yung parerkome is a prototype. Pag sinabi mong prototype, mga kapatid, ang dami pang kailangan mo improve, gagawin dyan para maging perfect. Pero yun ay nagiging basis ng future models, di ba? Future products, mga kapatid. Pero yung metamorpho, mga kapatid, is the culmination. Yun na yung nasa isip ng Diyos na gusto niyang mangyari sa tao. Pero doon pa lang, sa parerkome na nangyari kay Adan, nakikita na natin kung ano yung gagawin ng Diyos para sa atin. But since it has a threshing hold, kailangan natin yung metamorpho talaga. Because metamorpho, mga kapatid, is a continuing. It does not have a threshing hold. Wala itong hangganan. Kaya pag nangyari yung change, mga kapatid, tulad ng butterfly, hindi naman hihinto sa di ba? Tuloy-tuloy na siya, na butterfly. Pero from caterpillar, puminto. Naging, what do you call that? Pupa, yun sa ating science teacher. Naging pupa, di ba? Tapos naging chrysalis. Is that another change? Yun na rin yun, ano? So, nakikita natin, mga kapatid, it stop. From caterpillar, mga kapatid, nagpare-recognize siya into... Pero nung ito'y naging butterfly na, wala na. Tuloy-tuloy na siya. Kaya kailangan natin yung metamorpho, mga kapatid. Yun ang nangyari sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi lang nagbago yung kanyang itsura, mga kapatid, pero inalabas niya mula sa kaloob-looban niya kung sino siya. And we have God. Since we have the seed of God, mga kapatid, kung ano yung pagkabinhi mo, iyon ang ilalabas mo sa rapture. At kung anong pagkabinhi mo, mga kapatid, hallelujah, magre-respond ito sa panawagan ng salita ng Diyos. Amen. Why? Dahil sabi ni Brother Branham, mga kapatid, we are attributes of God. See, you cannot have eternal life if you are not part of eternal life. Kailangan bahagi ka ng buhay na walang hanggan para masabi mo ng buhay may buhay na walang hanggan ka. Diba? Hindi na lang sumusulpot basta-basta dahil pag sumulpot, mga kapatid, na lang basta-basta ang buhay na walang hanggan, meron itong umpisa. Kaya dapat wala kang umpisa rin. Nandoon ka na palagyan sa isip ng Diyos. You're part of God, existing eternally. Hindi tulad ng kaisipan ng ibang pananampalataya. Meron silang umpisa dito sa mundong ito. Ang umpisa natin doon sa sangkalangitan. At pag tinawagan yung sangkalangitan, merong tutugon. Yung nilagay ng Diyos na narito sa ating mga puso, tutugon sa panawagan. When the deep call it to the deep, the deep will answer to the calling. Tutugon at tutugon. Hindi pwede, mga kapatid, tutugon dahil yun ay bahagi. Sabi ni Brother, bahagi ka ng salita ng Diyos. Word Chopani. Bahagi ka niyan. Hallelujah. Pupurihin ng Panginoon.
So where pa-reform ends, metamorpho begins. Hindi lang dapat tayo nagbabago ng anyo. Kailangan yung buong esensya ng buong pagiging glorified man mo ay mabuo sa'yo at magpapatuloy ito magpasawalang hanggan. Mananatiling ito sa'yo. Hindi lang tayo nakamay. Metamorpho. Pupurihin ang Panginoon. Dito na ako dito. Nakasunod tayo sa earth naman. Punta tayo sa earth. Next Sunday mga kapatid, tignan naman natin. Kasi sabi ni Brother Branham, kung ano nangyari sa atin, ganun din nangyari sa earth. Tandaan po natin, si Adan ay kinuha doon sa lupa. Saan kinuha? Sa loob o sa labas? Purihin ang Panginoon. Hindi nakikinig sa maigi. So titignan natin mga kapatid, kung meron din ba na parang Jopani, yung earth na binawi rin ng Diyos para hindi rin ito makontaminate mga kapatid ng kaya parang mga kapatid natutuwa na ang ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Tayo tayo lahat. Tayo manalangin. Grabe. Purihin ang Panginoon. Tingnan rin nyo. Hindi natin ito ma-reconcile. Pero may parang dali. Kaya sabi ko nga lang, nakukuha nyo na. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, narito po kami. At narito ang mga kabataan, narito ang mga matatanda. Kung hindi po umaayon ang aming mga puso, Panginoon, sa kalooban mo, sa oras po na ito, hinihiling po namin. Nahipuin mo po ang aming mga puso. Dahil wala po kaming kakayanan. Sa kalalagayan po namin, Panginoon, na in our fallen state, Lord God, in their fallen state, Panginoon, wala silang kakayanan, makabalik sa'yo. More so, makarinig mula sa'yo. Kailangan nilang ma-born again at ang pagdidesisyon para maganap ang kapanganakan muli sa kanila, Lord God. Yung new birth, Panginoon, sa kanila, ay tanggapin, Panginoon, ang salita mo. Dahil ito, Panginoon, sabi ni Pedro, ang magpapanganak muli. Ang magbibigay sa kanila ng new birth, Lord God. Tulungan mo kami, tulungan mo kaming lahat. Dahil kung kami isang katawan, isa kaming katawan na uuwi sa iyo. Kaya, concern kami sa lahat. Ang gusto namin, Panginoon, lahat po kami ay naroon sa kalalagayan na pag tinignan mo, kami itanggap at kaaya-aya sa iyong harapan. Show us your way, Lord God. Kung may mga bagay pa na hindi namin naunawaan, kung may mga bagay pa, Panginoon, na malabo pa sa amin, bigyan mo ito ng kaliwanagan sa oras po na ito. Ayan mo, Diyos, na makita po namin ito, matukoy po namin ito, matanggap po namin ito. At pag ito, Panginoon, ay natanggap namin, nawa ito'y kumilos sa aming kaloob-looban upang kami itulak na sumampalataya. At tanggapin ka, Panginoon, bilang amin, Panginoon at tagapagligtas. At mag-umpisa, Panginoon, ang isang bagong buhay sa amin. Nagbago, nagmetamorpho, Panginoon. Tulad, Panginoon, ni Pablo, mula sa kalalagayan ng mag-uusig, Panginoon, na mali ang kanyang akala, ay nagbago, na metamorpho siya, Panginoon. At nagbagong lahat, yung kanyang inuusig ay kanyang minahal. Kinilalang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At si Jesus, akala niya ay hindi Diyos, ay tinanggap niya bilang kanyang Diyos. So yun yan ay isang tunay na metamorpho. Yun ang kahilingan ko sa aming lahat, Panginoon, sa umagang ito. May metamorpho, nawa na mangyari sa aming lahat. Na yung buong esensya, Panginoon, ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos, maganap sa aming lahat. Amen. At kami tatawag sa iyo na, Aba, Ama. Magiging napakalapit, makahulugan, punong-puno ng pagmamahal ang aming pagtawag sa iyo dahil nakilala namin kung sino kami at kung sino ka. Tulungan mo kami sa umagang ito. Dahil gusto namin isuko lahat. Lahat ng sagabal, Panginoon, sa aming buhay. Lahat ng bagay na pumipigil sa amin upang hindi kami makapaglingkod ng ayos, tama sa iyong harapan. Alisin mo po ito lahat. Palitan mo po ito ng tamang espiritu tulad, Panginoon, ng panalangin ni David. Huwag mong alisin ang Espiritu Santo sa mga meron na, Panginoon. Baguhin mo ang espiritu ng mga may maling espiritu, Panginoon. Tanawa, dumating din sila sa kalalagayan, natanggap nila, Panginoon, ang kalooban mo at nasa kanila rin ang iyong banal na espiritu. Tigdugtuhod po kaming humaharap sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyong harapan.
At inihiling po namin, habang kinakabog po namin ang aming mga dibdib, kahabagan mo po kami. At igawan mo po ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Lampasan mo po ng iyong tingin ang aming mga nagagawang bagay na laban sa iyo. At sa iyong kahabagan, Panginoon, kami abutin mo sa iyong kababaang loob. Doon mo kami ituwid. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samwa at dalangin. At lahat tayo magsabi mula sa ating mga puso, Amen, Lord. And Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na si Brother Kel para isara natin gawain. Hallelujah. We love the Lord. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus Christ, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Ama. Salamat kay Lord. Madako ang aming mga sa mga sambahan ito upang umaikan sa mga leader ka at magtutuloy namin. Na kami nga kaya mga ito. Yes, Ama. At kami nga ay isang anak ng Diyos, Lord. Yes, Lord, amen. Ito, salamat. Kaya mo, salamat sa mga bagay na ginagawad mo sa amin sa mga tulong. Ang mga gayang, mga mababara na patuloy na ginagawad mo sa bawat buhay namin, Lord. Hindi namin ito, may isa-isa kami, Lord, upang ipagpasalamat sa iyo ulit alam ko, Lord. Yes, Lord. Na hindi, wala kami kagawa kundi mapasalamatan ka sa mga bagay. Amen. Na ginagawa mo para sa amin. Yes, Lord. Makakamdam ng Lord, ang pinis. Hindi ka namin mapagkikuha ng tao. Mabagal po kami. Yes, Lord. Hallelujah. Mabagal po kami. Yes, Lord. Hallelujah. Nanunod pa rin namin ang iyong kami, Lord.
Mula sa umpisa ng kagabi namin ang mensahe nito. Gumano namin ang una na hindi aksidente. Tama. Kailangan namin nagsapawa pa. Ibalik sa amin ang mensahe nito. Hallelujah. Ang iyong salita. Dahil kami pala ibahagi mo sa Tama. Hallelujah. Ang kasama namin, kung titignan sa mga panahon na yun. Jesus. Hallelujah. Pahali kami, madalas ba kami? Oh, hallelujah. Mga hindi kami kaya tignan ng isang katulad mo. Tama. Tama. Hallelujah. Pipilit mo pa rin. Parating sa aming mga puso. Oh, hallelujah. Hindi tinago sa aming puso. Glory. Hallelujah. Yung salita, nasa puso mo. Huwag tumamang liwanag ng iyong salita. Tama. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Dahil sa aming mga nagtutulog sa mensahe ito, nakikita na namin na napakalapit na. Tama. Napakalapit na ng hangganan. Hallelujah. Ngunit, may mga mahal pa kami sa buhay. Hallelujah. Lahat na ito kasama. Yes, Lord. Ay. Ang ako, personal, nangako sa'yo, O Lord. Sa isang panalarin, sinabi ko, na kahit kakita ko na kamay lang makakal, isama ko lang ako ng aming isang bayan. Oh, yaking O Lord. Hallelujah. Nagkawalan diyan. Ngunit, Grant to this his heart, Lord. Hallelujah. kaya ako, na ikaw ang kumilos, Lord. Amen. Yung initubok, yung kapangyarihan, Yes, Lord. Bumabutin sila. Kung paano, bakit ang kapangyarihan na yun, nakaligo, bakit ang tulad, Lord God. Hallelujah. At mga gawin ng mga Israel sa iyong lupa, pagtungo sa lupang pangako. Ganun mo gamitin ang iyong kapangyarihan sa aming mga sambayan, Lord Yes, God. Lord. Hallelujah. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Kahit wala rin ako, tulungan mo na ako namin. Sa aming mga natutunan, Lord God. At gawin mo kami karap-dapat. Yes, amen. Lahat ng ginagawa ng pinakabata ng pinakabata. Gawin ka ng dapat, karapat-dapat sa lubog sa iyo. Diba? Hindi, pagpuri, pagsapla, pagluwalhati, at masalipo, sa buong tangi, at ang makapandihan pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po, ang aming samong at dalangin. Amen. Amen. Hallelujah.